Kapag sinabing South Cotabato, ang naiisip agad ng mga tao, magulo. Akala ng iba, hindi ligtas para sa mga biyahero ang lugar na ito. Pero nagkakamali kayo riyan, biyeros. Maganda nga talaga. Maganda yung paggising mo sa umaga. Sobrang lamig. Sobrang lamig, sobrang ganda. Nakakapag-isip ka ng magandang bagay, recharge. Ang hindi alam ng karamihan, #blessed ang probinsyang ito. Dito sa Lake Colon kasi you can unwind, reset sa city life to relieve stress. Nature at its finest, napakaganda ng lugar, napaka-tranquilo. Pinagpala sa dami ng prutas. Pinagpala sa ganda ng tanawin. At pinagpala dahil baka dito na kayo makahanap ng wagas na pag-ibig. Nuts! Bibisita tayo sa probinsyang pinagpala sa biyaya ng kalikasan. Ang South Cotabato. Ang tinuturing na peste sa palayan ng mga magsasaka. Dito sa South Cotabato, naging instant biyaya para sa madla. Masarap siya kainin. Pang pagganas kain. Pang padagdag allowance ko, bayad sa utang. Tanong nga tayo sa mga lokal dito. Ano pipiliin nila? Bigas or baso? Ate, ano pipiliin nyo? Bigas o baso? Baso. Baso? Yes Bakit po. baso? Kasi po masarap po yung ano eh. Kuya, pasensya na po. Makabala lang. Bigas o baso? Baso. Baso? Bakit? Nasanayan na pagkabata. Sanayan pa rin. Curious rin ba kayo kung anong meron sa mahiwagang baso, Beros? Ito na nga. Bakit ba pinipili lahat ng tao yung baso at hindi yung banig, yung bigas? Ano ba meron sa baso? Yung apan, yung tipuklong kasi masarap kapatid. Yung tipaklong. Ang tawag niyo po dito? Apan. Apan. So itong tipaklong, kayo po yung nagluluto niyan? Yung mama ko. Yung mama. Yeah. So magkano isang baso? 50 per baso po. So parang kasing katumbas lang ng isang... Opo. You heard that right, Beros? Ang halaga ng 1 kilo ng bigas, katumbas ng isang baso ng apan o tipaklong. Anak ng tipaklong nga naman, oh. Ang panguhuli ng apan, parang treasure hunting daw. Hihintayin mo ng dumilim. Gamit ang plastic na galon at flashlight na nakalagay sa ulo. Metikulosong kamay at talas ng mga mata ang kailangan. Ganito yung pagkuha niya, no? Kasi tumatalon. Kaya lalagyan natin sa lalagyan. Maliit na pan. Wala pang pakpak. Ang mga apan, mas marami raw kapag umuulan. At ang mahirap na panghuhuli, mas humihirap pa raw kapag bilog ang buwan. So, ang mangyari pag may buwan, lumilipad yung iba. Kaya kung ako sa inyo, bumili na lang kayo. So hinuhuli niyo po yan sa bukid. May humuhuli. May humuhuli. Tapos, Dahil- benta ko sa pananim. Pesi sa pananim. Ating hilaw. Patay na po ba yan o buhay pa? Buhay pa po. Buhay pa. Eh, pag nilagay ko siya sa freezer, parang natutulog pa sila. Tapos pag nawala po yung lamig, Magpabuhay sila? buhay pa sila. Oh my God. Cryogenics. Ganon. Ang galing. So ito tulog po sila. Opo. Kung sa ibang lugar, chicharon o mani ang kinakain sa biyahe, dito sa Polomolok, pritong apan ang ginagawang chicha. Mulat sa pool, ito na po yung nakasanayan nyo eh. Kinakain nyo talaga yung mga apan. Ano po lasa niyan? Sarap po, parang chichirya lang. Parang chichirya. Pwede bang... Lahat kinakain? Opo. Parang chichirya nga lang. Nakalimutan mo. Ngayon sili. May sili. Meron akong nararamdaman na sipa. May iba't ibang sizes po ba itong apa na to? May maliliit, may malalaki? Mix na po siya. Kasi may tipak long, may tipak short. Alam po, Ang dating sumpa para sa mga magsasaka, naging biyaya rin kalaunan dahil napagkakakitaan na ito ng mga lokal. ano pa po yung nagbibigay na tulong sa inyo dyan mula sa apan?
Pampatagdag allowance po. Okay. Bayad sa utang. Bayad sa utang. Okay. Tapos pamkain araw-araw. 1998 pa raw nagsimula ang pagbebenta ng apan sa lugar. At isa si Ate Beth sa mga unang nakakita ng potensyal nito. Sabi ko, dalhin nyo sa highway. Subukan natin ibenta doon. 3 hours naubos ang 2 basket yung nalagyan ko ng mangga, kaing, para sa amin. Tapos, after 3 days, sabi ko, subukan kaya natin magluto at saka ibenta dito sa highway. Baka magpatok. Yun, nagluto ako hanggang marami na ang nagbinta ng apan sa highway. Matapos magmukbang ng insekto, dito naman tayo sa Unli Prutas. Heaven para sa fruit lovers ang highway na ito na matatagpuan sa paanan ng Mount Matutum sa bayan ng Tupi. Paano ba naman kasi hile-hilera ang tindahan ng prutas dito? No wonder ang bayan ng Tupi ang tinaguriang Fruit Basket of South Cotabato. Ang mga sasakyan tumitigil lang sa Gedli para bumili. Drive-thru ng prutas yarn? Makakain ko sa 50 pesos. Gahanap po ako ng makakain sa 50 pesos. May free taste po kami. Ano po? May free taste po. May free taste po kayo? Apo. Para siguradong matamis ang mabibili, may pa-free taste sila rito. Ano po yung matamis, pinakamatamis na prutas nyo? Ano po sir, yung season po kami kasi ng prutas namin sir is lansones po. Yan sir, malalaki po yan. Ang tamis niya. Hindi, ganyan lang mukha ako pero matamis talaga. Lensya na. Sa next stall naman tayo makikain. Makitikim! Sa stall na ito, agaw pansin ang mangosteen na saktong in season daw ngayon sa lugar. Alam mo yung hindi ko pa natitikman talaga. Sa buhay ko, Ano po yun? hindi ko pa natitikman yung mangosteen. Okay. Tapos, May free taste po ba kayo niyan? meron din yan dyan. Meron din dito, sir. So, 35 pesos per kilo? Yes. Okay, sige. Paano niyo po binubuksan? Ito lang. Ganyan. Tapos ito po yung kinakain. Yes po. Right po. Kakahiya mo sabihin, first time kong kumain ng mangosteen. Meron siyang asim. Pag ano po, sir, pag bagong harvest. Meron po ba akong malalasahan na mas matamis? Although, feeling ko may asim na tamis na yon. Wala naman akong basis for comparison dahil... Try natin. Okay na po. So, kinakain na yung labas, tapos yung butod, tinatapon po. Ayun, lalasahan ko rin tamis. Oh my God. Pwede tong mangosteen na to, ha. Maliban sa mangosteen, marami ring pinya sa South Cotabato. Sa katunayan, dito matatagpuan ng isa sa pinakamalaking pineapple plantation sa mundo. Parang nakasiman sa sir. Pero magkano po yung pinya nyo? Meron po kami 4 na piraso po, 100 yung small size po. Small size. Meron din yung medium size, by 150 to 200 pesos. Depende po sa kalaki po. Ano po yung pinaka-like, yung top pineapple variant nyo na alam nyo na pinakamatamis? MG3 po talaga. MG3 talaga yun. Nagising ako doon. Sa dami ng pinya rito, basic na sa mga lokal ang pagbabalat ng pinya. Nagagawa nga raw nilang magbalat ng pinya sa loob lamang ng 1 minuto. Tulad na lang ni AJ at Shane na matagal nang nagbebenta ng mga prutas dito sa Fruit Park. Ngayong araw, hahamurin natin sila sa pabilisan ng pagbalat ng pinya. Sige nga, ipakita nyo nga kung sino kayo. Alam niyo, Bihara, balita ko, dito, ito mismong parte sa South Cotabato ang pinakamabilis magbalat ng pinya. AJ, Shane, pabilisan sila. Ready? 3, 2, 1, go!
Ganda ng pacing lang ni AJ. Sa ilalim muna, tapos yung china-chop-chop nila into smaller pieces. Sa labanan ng pabilisan sa pagbabalat ng pinya, ang nanalo ay si... AJ, 39 seconds. Shane, 48 seconds. Ngayon sir, kayo naman po i-challenge namin magbalat ng pinya. Ganon? Okay. Ako na nga ang sasalang sa pagbabalat ng pinya. All eyes on me. Tagal naman nun, 1 minute 7 seconds. Ako naman kasi, sorry ako explain ko lang. Kasi kuminsan may mga customers na gusto nila ng malalaki. May mga customers na gusto nila ng maliliit. Para lang makita nila yung... Ay sis! Mukhang madami-dami pang pinyang kakainin ko Maliban sa pa-free taste dito, tuwing fiesta at espesyal na okasyon, may pa-eat-all-you-can sila ng mga prutas. At ang exciting part, wala itong bayad. Mukbang kung mukbang. Pinagpala sa prutas ang probinsya, kaya ginagamit na rin itong sangkap sa iba't ibang prutahe. Ang guyabano, ginagamit na pampaasim sa sinigang. Nakatikim na ba kayo ng sinigang na pompano sa guyabano? Natural na natural, walang halong kemikal. Right na asim at tamis, ang sarap po ng blending ng taste. At napaka-healthy po ng guyabano. Dahil sa pagputok ng Mount Matutum noong 1911, nakatulong ang volcanic rocks at abo na ibinuga ng bulkan para maging mataba ang lupa sa paanan nito. Ito ang isa sa dahilan kung bakit sagana sa prutas ang bayan ng tupi. Ito kasi, this is protected area of Mount Matutum. Mataas po ang elevation. So maganda po dito ang guyabano, malamig. Dahil isa ng protected area ang Mount Matutum, hindi na pwedeng pumunta rito. Pero matatanaw pa rin ang bulkan mula sa flying bee car ng farm nito. Kung gusto naman ng mas adventurous ride habang nakatanaw pa rin sa bulkan, pwede rin subukan ang kanilang giant swing. Bawal po dito ang sumasakay ang may sakit sa puso at mahina ang loob. Tapang at lakas ng loob ang kailangan. Marami pang ambag ang South Cotabato para sa mga mahilig sa adventure. Isang lawa sa gitna ng bulkan, pwedeng paliguan. Ito ang Lake Holon, isang crater lake sa gitna ng Mount Melibengoy sa bayan ng Tiboli, South Cotabato. Tinaguriang itong Crown Jewel of the South, hindi lang dahil sa angking ganda at linaw ng tubig, kung hindi dahil literal na hugis korona kung titingnan ito mula sa itaas. Pero para marating ito, kailangan daw ng mahabang pasensya. Nako, mukhang mapapalaban tayo dito So, nandito tayo ngayon sa barangay Salacafi, no? Ito yung parking area ng pupuntahan natin, which is Lake Holon. Kailangan muna tayo maghabal-habal, mga 15 to 20 minutes papunta sa receiving area, in which doon tayo magre-register. At I'm sure andun na rin yung briefing. So, great weather. Kita mo pa lang na elevated area tayo, 1,000 meters above sea level na tayo. That's why medyo mga tao naka-jacket, mahangin, magandang klima, kaya halika na. Mag-jacket kaya ako. Kapit ang mga besh dahil malubak at makitid ang daan. Kala ko sir, sa baby lang kita makikita sir. Kaya ka po na. Nakasaka ka na natin. Makalipas ang ilang minutong buwis-buhay na pagsakay ng habal-habal, narating na natin ang receiving area. Dito ang jump-off point papunta sa Lake Holon. Dahil mahabang lakaran, kung hindi na kaya ng dalawang tuhod, kailangan na ng sungkod. Sa dami ng pumupunta sa Lake Holon, naisipan na rin ng mga lokal na gawing kabuhayan, pati ang paggawa ng sungkod o yung personalized at may design na tungkod.
At pag-usapan naman, gaganda naman ng mga tungkod na to. Ngayon lang ako nakita ng mga personalized, customized tungkod na may design. Kayo po ba gumagawa nito? Opo. Ano pong klaseng kahoy ang ginagamit niyo? Dula. Madula. Opo. Marami pong madula dito. Meron po. Madami. Madami rin nadudulas at kailangan nila ng tungkod. Ito, katulad nito. Sulat, lake o lawn. Tapos nun, ito, tinatanggal nyo para yun yung panghawak. Oo. Magkano nyo po ba binibenta to? 50. 50 pesos. Sa halagang 50 pesos, pwede ka na raw magpa-customize at magpalagay ng pangalan sa iyong sungkod. Wow. Ayos. The roof. Clean. At dahil competitive ako, syempre, makikiukit din tayo. Subukan ko naman po ang... Grabe naman to. Ganyan baliktad ba? Ito. Wala talaga akong kwenta. BND na lang po. BND. Yan. Ganito lang po. Mali kasi yun. Ako nagko-control yan, guys. Akala mo siya yung nagko-control. Ako yung nagko-control. Kapikit pa nga ako eh. Okay. Yan. Ako na gagawa ng letter D, ate. Susubukan ko na to. Ate, itabi mo. Ako na. Okay na, sir. Okay na. Baliktad sa atin. Oh my goodness, sabi ni ate. And for the big reveal, B&O Boys Night Out? hindi BND? para sa kaligtasan ng mga biyahero na nais pumunta sa Lake Holon ng South Cotabato, may ritual na ginagawa ang mga tibuli. Papuntang Lake Holon, may isang espesyal na bato raw ang sinasadya ng mga biyahero sa South Cotabato. Ang sino man daw kasi humalik dito, magkaka-love life. Ahem, sa mga single dyan, baka ito na ang pag-asa nyo. Okay naman tayo. Just kidding. Okay, so, swerte tayo dahil kala natin mag-hike tayo ng 2 hours. Pero apparently, nalaman namin na mula sa parking area, it took us probably a 20-30 minute trek paakyat. That's about 1 kilometer. At ito yung pinuntahan natin dito. Ito yung tinatawag nilang Kissing Stone. Now, isa sa mga major tourist attractions dito sa area. Dahil sa mga naghahanap ng naghahanap ng kapuso, hahalikan daw nila yung bato at magiging bato sila. Darating ang kanilang hinahanap. Si Raymart na dati raw sawi sa pag-ibig, humalik lang sa Kissing Stone, nakahanap na ng forever. Ginad ko siya. Tapos ayun, nag-chat-chat kami. Tapos yun, gano'ng katagal yung pag-chat nyo? Medyo matagal, sir. Tagal din? Yung pag-chat niya sa akin, thank you for accept. Oo. Yun na, nagtuloy-tuloy na. Conversation namin. Sa akin. Ano pinag-usapan niyo muna? Kasi sinasabihan niya sa maganda siya, sir. Ayan. Pwede. Kinagat niya. Kinagat niya! Ano naman naramdaman mo nung sinabi niya na, Sanay na ako, sir. Wow! Ang galing! Ilang buwan nagdaan hanggang na nagkita kayo tapos in person? Mga 3 buwan. Tubong Sultan Kudarat si Shezani. Habang taga South Cotabato naman si Raymart, long distance man, hindi raw ito naging hadlang sa kanilang dalawa. Meron ka na bang pakay? Meron ka ng objective? Kaya napili mo yung Lake Holon dahil may Kissing Stone? Pangarap ko, ma-wish ko sa Kissing Stone. So, alam niya yun, hindi ba? Hindi niya lang. Okay. Kasi matagal ko na siyang nililigawan. Oo. Hindi niya pa ako sinagot. Nakita na.
Kita niyo, tapos anong ginawa niyo? Umalik ako sa Kissing Stone, saka humiling. Pero nabigla ako, natupad agad yung hiling ko. Dahil? Kinis niya ako. Ano na nangyari? No comment. Ang paghalik ni Raymart sa Kissing Stone, nauwi sa Kiss the Bride. Ngayon, mahigit 1 taon na silang kasal at meron na rin silang anak. Malaking, so sa tingin niyo po ba kahit pa paano malaking parte yung Kissing Stone dun sa love story niyo? Malaking impact. Malaking impact. Pero hindi lang daw ang mga gustong magka-love life ang humalik dito. Matutupad din daw nito ang ibang kahilingan. Balitaan ko kayo kapag wish granted na biyeheros. Mula sa Kissing Stone, meron pang 2 oras na lakaran at pagsakay ng bangka papunta sa Lake Holon. Pero sa biyaheng ito talaga ang masasabi nating sulit. Nanggaling ang pangalan ng lawa sa salitang Tiboli na hulon, na ang ibig sabihin ay deep water. Sa lalim daw nito, kahit mismong mga lokal, hindi pa raw naaabot ang ilalim ng lawa. First time din namin sa Holon as a couple. Maganda nga talaga. Maganda yung paggising mo sa umaga. Sobrang lamig, sobrang ganda. Nakakapag-isip ka ng magandang bagay. Naka-recharge. Recharge. Bye-bye. Hindi lang po sa kagandahan ng Lake Holon, kundi pati na din yung Lake Holon nagbibigay din sa amin ng trabaho sa local tour guide, porters, horseback riding, and of course sa mga souvenirs po namin. Kung bibisita ng Lake Holon, mas magandang mag-overnight para mas masulit ang punta. Walang kuryente o generator dito, kaya ang magsisilbing ilaw sa gabi, bonfire. Tradisyonal na pagkain ng mga Tiboli ng South Cotabato. Tradisyonal din ang paraan ng pagluluto. Nice to meet you at ano po yung inihanda niyo sa amin ngayon? Yung inihanda po namin ngayon, sir, is tinatawag po namin siya na onok na lut. Nalut? Oo. Ano po so, pure native na manok na galing po dito sa amin. Opo. So, ito yung ino-offer namin ngayon. Ano pong klaseng luto yan? Tinula sa kawayan po. Ito ang onok nelut, ang celebratory dish ng mga Tiboli. Inihahanda raw nila ito tuwing may selebrasyon at bisita. Oh, yun po. Hihilahin mo lang siya po at saka lalabas na yan. Yan. Uy, mainit pa. So, hindi na ho kayo naglagay ng tubig. Ginger. Dahil ito na po yung... Oo, yun na po yan. At saka yung mga dahon na yan. Ito po ba niluluto nyo rin kapag may mga turistang pupunta dito? Opo, sir. Depende kasi yan, sir, kung halimbawa magsabi ang mga guest namin na mag-request sila magluto dito. Kasi ito yung specialty po namin dito sa Sitio Puli or maliban po sa ibang mga tribu po namin. Lasa mo yung yung ginger. Yung po talaga, laking bagay, no? Dahil po dito sa dahon. Dahil sa dahon. Yan po kasi sa yung totoong plato ng mga natibo. What a way to end our South Cotabato escapade. Sa mabilis na pagbabago ng panahon, kuminsan ayaw nating maiwan. Pero ibahin ang South Cotabato. Dahil dito, nananatiling simple ang pamumuhay. At mataas ang pagpapahalaga ng mga tao sa mga biyayang bigay ng kalikasan at may kapal.